Marcos Jr. nagpapanik na dahil kay Kiko Barsaga. At eto, may mga bali-balitang ipapakulong si Martin Romualdez. Where? Maniniwala ba kami dyan? Maniniwala ba tayo dyan? Kapani-paniwala ba tayo yan? Huh? So, eto nga, panoorin nun natin ito at reaksyonan. Bago pala muna yon, eto muna may papakita ko sa inyong video. Sobrang matutuwa kayo dito. Putang ina, paldo na naman sila! Paldo na naman ang mga putang ina! Paldo na naman, guys. Bukod dun sa paldo, ito muna. May papakita muna tayong video. Pasok. Anak ng pating talaga pare. Pre, hinto mo pare. Baba tayo. Panoorin nyo to ha. Sobra akong tawang-tawa dito sa ginawang katarantaduhan talaga na to. Hinto mo. Ang ng pating. Tingnan nyo yung, pansinin nyo yung bakal. Talaga. Pre, hawakan mo pre. Ikaw mag-video. Kahit yung nagbibideo na nakukupalan na sa inyo. Tangina. Grabe. Anak ng pating, nakakapag-mura ako nito. Anak ng pating, oh. Still Bakit? mating. Tarantado. Lapit mo pare, lapit mo pare. Putang inang yan. Ang ginagamit ko na sa may kalsada, still mating. Grabe ba na... Ano pang tibay niyan? Still mating? Hayop kayo. Ito na, lupit. Ang tibay niyan. Ano yan, inihaw? Ano yung karton yung bubuhatin ng steel matting? Ay kahit sigurong 1,000 karton hindi kaya. Mamabali yan eh. Babalingo yan eh. Tanginang pagtitipid yun, no? Tinipid eh. Ayun lang, yan. O baka sabihin nyo, fake news ha. O tingnan natin, panoorin pa natin yung video. Ipakita mo ito pare. Tindi, grabe talaga. Ayan o. Tinan mo, oh. Walang laman yung loob. Tangina, lupit. Alam nyo, nung unang napanood ko to, akala ko, sabi ko, content lang to. Nung pinakita na ni Kuya, eto, tayo napasok kayo, no? May simento na, steel matting talaga yung ginamit. Ang lupit, no? Tangina. Grabe. Kakaiba tong mga taong to. Iba din. Ano ba naman kayo mga kontraktor kayo? Ganito ba talaga tayo sa Pilipinas? Grabe Tindi. naman pagkagahaman nyo. Still mating, oh. Oh, anong lakas niyan? Isa lang masasabi ko sa inyo mga kontraktor, pa ito mo pare. May bubunutin ako. Heto kayong lahat. Tangina, pinakyo. Mga gahaman, buwaya. Tangina, no? Biruin nyo, no? Steel matting. Ang ilalagay mo, ito yung sinasabi ko sa inyo. Sa totosin, buti nga may steel matting. Yung iba, wala nga bakal eh. Diba? Yung iba nga walang bakal, buti pa nga to may steel matting. Kahit pa paano may sumasalo, yung iba wala talaga. So ngayon, alam nyo na ngayon kung bakit yung mga buong kalsada, kahit buo pa, sinisira na. At bakit ang bibilis masira ng mga kalsada? O ito po yung dahilan doon kasi nga substandard ang pagkakagawa. Ang ina, steel matting, anong lakas niya? Ano ka, mag-ihaw? Gago ka ba? Panggigil nito mga hayop na to. Gago lang. Steel matting ilalagay mo sa simento. Di sa bagay kasi, ang punto kasi nila, eto kasi mura lang. Magkano lang tong steel matting eh, kaysa dun sa 9mm, 10mm na bakal. Mas mura nga naman to. Mas makakatipid sila. Ang masama pa dito, bilang ako, dati akong construction worker, kapag nagbubuhos po sa ganyan, yung katulad yan, yung lupa na yan, lalagyan mo na yan ng graba. Lalagyan po muna yan ng graba bago bubuhusan. Hindi pala, lalagyan muna ng graba yan
Yung iba nga, tinatamper pa nga yan eh. Tatamperin mo pagkatapos mo lagyan ng graba. Pagkatamper mo, tsaka lalatagan ng bakal. Tsaka bubuusan. Eh, ito wala namang graba, rekta lupa eh. Ang lupit, di ba? Tayo na yung sa kakaganyan nyo, sana kunin na kayo ng lupa, mga hayop kayo. O dahil dyan, paldo na naman sila dun sa video, mas paldo sila dito. Ayan o, breaking news. House approves 1.28 trillion 2026 budget for Ghost Classroom. Kanina ba post to? Saan ko ba nakuha to? Post ata to ni ano? Post ata po ito ni Congressman Kiko Barsaga. Oo. Utang na, paldo. Hindi na ako nagkamali. Paltang na, ang galing. Alam niyo, minsan nahihiwagaan na ako sa pagkatao ko. Na ano ko na naman, nagkatotoo na naman yung sinabi ko. Sino nakapanood dito na sinabi ko na ang galawan, na ang budget sa 2026 ay maaaring merong nakawan na mangyayari. Dahil nung panahon na nagtatrabaho ako sa construction, kadalasan mas malaki ang korupsyon dito sa mga eskwelahan. Ang masama nga lang ho dito, kapag wag naman ho sana na etong mga substandard na gawa ng mga school ay maaaring ikamatay ng mga kabataan. Dahil puro kabataan po ang pumapasok dyan eh. Ngayon, uulitin ko yung kinuwento ko. Ganito kasi yung kalakaran dyan. Yun, katulad nitong video na to. Yan katulad nitong video na to, yan, katulad doon yan, parehas na parehas po yan sa technique nila sa eskwelahan. Dito, may kita nyo, may bakal. Kahit, pang-inihaw lang. Sa eskwelahan naman iba. Ang gagawin nila doon, may bakal din naman. Pero mas matindi doon. Hindi ko po nilalahat hindi ko nilalahat. Ayon lang to sa personal experience ko English yun Ang gagawin, bubuhusan, pag alis ng inspector, hihilahin na yung mga bakal. May matitirang mga 5 or nasa 10 bakal. Sabihin na natin na 20 yung bakal na dapat na at 2 or 2 patong. Halimbawa, isang hilerang ganon. Tapos may hilerang paganyan pa rin po yan. So bali kakalabasan po niyan paganyan. Paganyan po yung bakal niyan. Isang ganyan at isang ganito. O kung 2 bakal, ganyan. So ganyan ang kalakaran. Kadalasan, nawawala tong 2, yung nasa ilalim lang na isa ang natitira. At kitang-kita at ginagawa ho talaga yan. Lalo na ng mga subcon. Hindi ko naman po nilalahat pero kami dati kasi ay subcon. Dati pa naman yun. Mga 13 anyos lang ata kasi maga ako nagtrabaho ng construction. 13 to 15 years old ako noon. Ilang taon na ako ngayon? 16. Ngayon, ginagawa nga yun, huhugutin yun. Kasi may mga inspector dito sa mga project na yan. Yung inspector, pag alis ng inspector, huhugutin na ng mga yan. Ng mga papahugot na ng contractor yan. Papahugot na ng foreman yan. Hugutin nyo na yung bakal na nasa taas na yan kasi gagamitin natin yan dun. Kasi, at totoo naman, nakakatipid sila. Kasi dapat 20 na pieces na bakal sa isang classroom. Sa isang, sa isang classroom may 20 pieces na bakal. So, 10 lang ang gagamitin nila sa classroom. So, yung 10 ilalagay pa nila doon sa kabilang room. Dapat 20-20. So, bali 40. Halimbawa, sa 2 classroom. Pero ang nangyayaring bakal, 10. Minsan, wala pa nga. Lalo na kapag tawag dito, lalo na kapag yung bakal, yung bubusan mismong rekta lupa na, hindi flooring, hindi slab, sorry. Hindi siya slab. Sa slab, ganun ang ginagawa. Minsan 10 na lang natitira.
Binabawasan nila ng halos kalahating bakal. Mas lalo na sa ibaba, sa mismong unang sa flooring. Yan ang mas masaklap, minsan wala talaga. Kaya etong breaking news, House approve 1.28 trillion 2026 national budget. Putangin na, meron talaga nagkakaroon talaga rito ng nakawan. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, binubulag tayo. Binubulag tayo sa issue ng flood control, national budget 2025. Dito naman sila nagnanakaw sa national budget 2026. Ganun talaga ang nangyayari dyan. Kaya nga ito, lahat ng nangyayari to, yung ICI, yung mga ano dyan, tangina, palabas lang yan. Walang makukulong dyan. Pustahan tayo, may makukulong dyan. May makukulong dyan, mga kontraktor, naniniwala ako doon. Pero yung mas mataas pa doon sa likod ng mga kontraktor, dahil ako, ay naniniwala ho ako na hindi magagawa ng mga kontraktor itong nangyayaring nakawan dito sa flood control kung wala silang backer na mas malakas. Na mas malakas. Ayun na nga yung tinatawag ng mga congressman. Hindi ako naniniwala talaga na hindi ako naniniwala na wala silang backer. Puta na, paldo na naman. Paldo na naman sila. Oh, so eto na panoorin naman ho natin asan na 'yon. Itong kaso, ang isasampang kaso kay sino ba 'to? Kay Kiko Barzaga. So panoorin natin. Napuyat sa video games, yan ang dahilan ni Cavite 4th District Representative Kiko Barzaga kung bakit na-late siya sa pagdinig sa ethics complaint na isinampa sa kanya ni House Deputy Speaker Ronaldo Puno. Sa ngayon, hindi pa nare-resolba ang kaso. Alamin kung bakit sa agenda report ni Joan Manalo. Parehong matigas at walang reconciliation para kina House Deputy Speaker at NUP Chairman Ronaldo Puno at Cavite Representative Kiko Barzaga. Kapwa nila ito giniit matapos ang unang pagpupulong ng House Ethics Committee sa reklamong isinampa ni Puno laban kay Barzaga. Sasailalim sa Subcommittee on Reconciliation ang kaso ni Barzaga. Pero ani Puno, nararapat lang na mapanagot ang mambabatas sa kanyang mga naging pag-asta. Bakit? Dahil naaapektuhan na nito ang imahe ng Kamara bilang institusyon. Wow! Nakakapektuhan daw ang kamera ng imahe ni Kiko Barzaga. Di kayo na mukhang professional. Kung tayo na, mas gugustuhin ko naman na ganun ang karakas ng bata na yun. At least yun, nagpapakatotoo. Yun talaga siya. Ano magagawa nyo? O katulad na lang yan, halimbawa kay Pangulong Duterte. Si Pangulong Duterte palamura, bastos ang bunganga. Sige, sabihin na natin ganun. Yun siya. At doon siya minahal ng Pilipinas. Doon siya minahal ng mga Pilipino. Doon sa pagiging ganun niya. Ngayon, kung usapan lamang na makaka-impluwensya, so, para mong sinabi, Congressman Puno, na sunod-sunuran yung mga kapwa mo congressman. O halimbawa lamang ay paano yan? Si Martin Romualdez at Saldico magnanakaw. So ibig sabihin may impluwensyahan din kayo lahat? Ganun ba? Ganun po ba yon? Tanong lang naman eh. Wala naman masama magtanong, di ba? Ngalay na naman yung bato ko, magpapakairo na naman ako nito. O ngayon, pagbabalansihin natin, yung pagiging makulit ni Kiko Barzaga versus pagiging magnanakaw ni Martin Romualdez. Sino yung mas karapat-dapat? Sino yung maganda? Sino yung dapat tularan? Aber? So bawal na palang tularan ng kapwa senador or kapwa congressman yung lumabang ka sa korupsyon. Bawal na pala yun. Pero yung magnakaw ka ng pera, pwede pala yung tularan. Aban ako. Ang galing. Yun pala yung ibig sabihin ni Congressman Puno. Tanga na. Alam nyo, sawang-sawa na kami sa ganyan. Yung bait-baitan, Diyos-Diyosan. Yung kung makapag salita ng Diyos, wagas. Katulad ni Abante.
Nakakala mo isang birhing puta? Sorry sa words ha. Sumasamba sa birhen na puta? Sorry po sa words ha. Ganun kasi. Ang lakas mong makapagsalita ng Diyos, pero demonyo ka. Yun yung gusto mo? Maka-Diyos, pero kurap. Makulit na lumalaban sa korupsyon, bawal. Galing. Ay, sorry. Ano yung lumikot yung kamay ko? Pasensya na, lumikot yung kamay ko eh. Okay, tuloy natin. We should remind him about the standards of human behavior. No? He does not believe he did anything wrong because obviously his standards are much lower than the average person. Okay? Mas mataas rin daw dapat ang standards of behavior para sa isang kongresista. Yun pala yung behavior. So ngayon nga napagtanto. So shoutout po dyan sa lahat ng congressman. Tularan nyo po si Speaker. Bagay, yung iba naman dyan, tinutularan nga naman. Pero lalahatin ko na. Sa lahat po ng congressman, saan man panig ng Pilipinas kayo nakadistrito, tularan nyo po si Martin Romualdez at Saldico dahil napakaganda po ng kanilang attitude at kanilang ginagawa ang kilos na pagnanakaw sa kaban ng bayan. Tularan nyo po sila. Inom muna akong kape. Tangina, yung pagiging makulit ni Kiko Barsaga, nakakasakit ba yun? Hindi. Sadyang nasasapul lang kayo ng mga sinasabi ni Kiko Barsaga, ng ginagawa ni Kiko Barsaga. At tama naman yung ginagawa ni Kiko Barsaga na yun. Walang problema dun. Freedom niya yun. Ano siya yun? Karapatan niya yun. Ba't yung pinagbabawalan? Kung kayo naman yung tanungin namin, yung kakulitan ni Kiko, yung attitude ni Kiko, yung karakas ni Kiko, kung ano si Kiko, ayaw nyo. So ibig sabihin gusto nyo yung karakas ni Martin Romualdez na nagnanakaw ng pera ng kaban ng bayan? Ganun ba yun? Ang inang yan, kung ganyan ng ganyan, magsilayas kayo dyan. Wala kayong kwenta. Dahil nire-representa niya ang isang distrito. Sinampahan ng ethics complaint si Barzaga na dati ring miyembro ng NUP dahil sa mga naging post nito na may lewd content at ostentatious display of wealth. Walang alam nyo, yung mga ganyan-ganyan, putang ina, talagang tinatrabaho pag no? Pag against kay Marcos, trabaho talaga eh. Etong mga pera na to, una-una, wala tayong pakialam dyan. Una-una, Barzaga, isa sa mga kilalang mapeperang mga tao yan, mayaman na yung mga yan. Kung mag-post man sila ng pera nila, labas tayo dun. Labas tayo dun. Ito nga pinakamahirap dyan eh. Ito yung pinakamasama dyan. Yung mga congressman na hindi ganito kumilos, na nagpe-flex ng pera, hindi nila ginagawa yun kasi natatakot silang silipin ng tao. Pero itong ginagawa ni Kiko Barzaga, walang problema to. Pera naman nila yan eh. Diba? Bakit? Na-involve ba ang mga Barzaga sa nakawan ng gobyerno? Hindi naman. Na-involve ba si Congressman Kiko sa kanakawan ng flood control? Hindi naman. Mas gusto ko pang gayahin ang kakulitan ni Kiko Barzaga at yung ginagawa ni Congressman Kiko Barzaga na labanan yung korupsyon dyan sa Congress, kaysa namang tularan ko yung ginawa ni Martin Romualdez at ni Saldico. Nakakahiya yun. Di ba? Nakakahiya naman yun. Hindi ko gagawin yun. There is no reconciliation because this is not a personal grievance. Hindi naman sa akin ang insulto. Ang insulto is to the institution. Pero si so ibig sabihin hindi nakaka-insulto sa konstitusyon yung pagnanakaw ni Martin Romualdez at Saldico, ganun ba yun? Barzaga nanindigan na wala raw siyang maling ginawa bilang mambabatas. I wouldn't be defending myself in the ethics committee if I do believe that I violated anything there. I would prefer not to settle it. Handa rin daw siyang harapin ang kaso at maging ang kahit anong parusang ipapataw sa kanya.
Alas 9 ng umaga nagsimula ang pagpupulong ng Ethics Committee kung saan late dumating si Barzaga. At ang rason niya, We're very busy last night. I was just playing games on my computer. Ang lakas eto dito sila asar kasi ang lakas mambarag nitong batang to Dito sila naaasar alam naman natin joke lang yun. Putangin na. Alam, sabihin na nating totoo, sige. Sabihin na nating totoo. Wala na bang karapatan ng isang congressman na maglaro ng ganon? Kung yung mga ibang congressman nga may karapatan na magnakaw sa kaban ng bayan. Si Kiko Barzaga walang karapatan na maglaro ng video game niya. Kahit ako, matanda na ako, naglalaro ako na NBA. Libangan, pang anti-stress. Mas okay na yon kaysa naman maging libangan mo, kumatkong ka ng kumatkong ng pondo ng Pilipinas. Mas yun, mas mahirap na gawain yun. At ayaw ko rin gawin yun. Ay. Pero bukod sa paglalaro ng computer games, dumalo rin si Barzaga sa rally sa Makati kagabi. Isa siya sa mga nagsagawa ng noise barrage sa labas ng Dasmariñas Village para ipanawagan ng pagpapanagot kina dating House Speaker Martin Romualdez at former Ako Bicol Representative Zaldico. Anya, kailangan panagutin ang dalawa sa umano'y pagnanakaw sa pondo ng bayan at sa insertion sa 2025 national budget. Isa rin si Barzaga sa humihimok sa publiko na ipanawagan ang pagbibitiw ni PBBM sa pwesto. Sa gitna ng kontrobersya sa korupsyon kaugnay sa mga guni-guning flood control projects. Tama naman. Dati kinampanya niyo si Alam niyo, tama naman ho yun. Walang problema doon. Yung pinaglalaban niya, anti-corruption, kay Martin Romualdez Zaldico, tama naman yun. Walang mani doon. Yung pagsulong niya ng impeachment kay Pangulong Bongbong Marcos na mag-resign na si Marcos, tama naman yun. Putang ina, yung mga NPA nga may karapatan na magpataw ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Tapos si Congressman Kiko na hindi naman makakaliwa, na hindi naman, wala namang kaso, wala namang issue sa korupsyon, bawal magsagawa at magsalita na mag-resign na si Marcos. Katarantaduhan yan. At ngayon nga, dinidemolition job nga ito si Congressman Kiko Barzaga. Dinidemolition job siya. At halos kitang-kita naman sa ibang mga mainstream media na siya yung binabalita ngayon. Kitang-kita naman na siya yung laman ngayon. Diba? Ganon kalupit, ganon katindi ang kapangyarihan ng administrasyon. BBM, tama? So ngayon, nagsisisi ba kayo na kinampanya niyo siya? Hindi naman, kasi pag kinumpara mo yung mga speech ni BBM noong 2022 at noong 2025, then dito ko nagustuhan yung yung sinabi niya. they're very different people. Kasi pag nakita mo yung mga pinagsasabi ni BBM ngayon, it's very chaotic, very unsure. Pero noong 2022, at that time, no one could have blamed anyone for believing in him because he actually had a vision of unity and a vision of hope for our future. Now, sobrang dami nang nawala ng tiwala sa kanya. And I think it's time for him to resign. O yan yung sinabi ni Kiko Barzaga, ganito. Noong panahon na nga nangangampanya si Pangulong Bongbong Marcos, or si Mr. Marcos na nga lang. Ayoko siyang tawagin yung Pangulo Si Mr. Marcos o si BBM, noong panahon na nangangampanya pa lang si BBM at si Vice President Sara Duterte, bukang bibig ni BBM yung mga pangakong 4 pesos pamasahe sa jeep, 20 pesos kilo ng bigas. Ibabalik ang kasaganahan sa bansang Pilipinas, lalabanan ng korupsyon. Ano nangyari ngayon? 'Di ba? Ang tindi ng korupsyon. Ito nga pang world record na nga Itong korupsyon na nangyayari sa bansa natin ngayon. 'Di ba? Sobrang korupsyon ang nangyayari. Yung 20 pesos kilo na bigas, hindi rin napatupad. Napatupad pero ibibenta sa mga nasalanta. Kailangan mo pang kung gusto mong makatikim ng 20 pesos per kilo ng bigas, maguhuang ka muna ng bahay. Ganon. Gusto mong
Gusto mong makatikim ng 20 pesos per kilo na bigas ni Bongbong Marcos? Ipa-bulldozer mo bahay mo. Kunwari na lumindol dyan sa lugar nyo. Makakatikim ka ng 20 pesos per kilo ng bigas. Pero hanggat walang sako na, hindi ka makakatikim. Pero nung halalan, 2025 senatorial election, baha ang ayuda. Pero ngayon na marami ng kalamidad at mga bagyo, marami ng dumarating na sakuna sa bansang Pilipinas, wala nang may pamigay na ayuda. Binibentahan na lang yung mga tao dahil wala nang ayuda. Saan napunta yung ayuda? Napunta nung halalan 2025. Pinamigay ng mga congressman, pinamigay ng mga senador, sa kada punta nila sa mga sa kanilang mga event para mangampanya, para utuin ng tao, 'di ba? Natatandaan niyo yung video na, "Hey! Hey! May 5,000 pesos!" Oh, 'di ba? Natatandaan niyo 'yon? Oh. Tapos ngayon wala nang ayuda. O bakit lumaki ang utang ng Pilipinas? Sabi ni Claire Castro, dahil daw sa ayuda. Ulitin ko, saan ginamit ang ayuda? Noong panahon ng eleksyon, 2025. Ngayon, nasandamakmak na yung sakuna sa Pilipinas. Sunog dito, sunog doon, baha dito, baha doon, lindol dito, lindol doon. Bibentahan ka ng 20 pesos per kilo ng bigas. Kagaguhan, di ba? Tanginang yan. Kaya nga kung may kamag-anak ako na may kakilala sa planetang Mars, lumipat na ako eh. Putang ina, ang hirap dito sa Pilipinas. Pag nagsalita ka, kulong ka. Kaso ka. Congrats nga pala kay Banat Bay. Ito yun, nga pala, nakalimutan mamaya, papakita ko. Diba? So anong point? Anong gusto nyo mangyari? Hindi kami magsalita. Tapos, yung mga NPA pwede magsalita. Kaming mga ordinaryong Pilipino, bawal magsalita. Kailangan napakadisente mong tignan para hindi ka daw makahawa ng iba pang congressman. Pero yung mga magnanakaw na congressman, gusto nyong tularan. Tanginang yan. Kagaguhan. Nawala ng tiwala sa kanya. I think it's time for him to resign. Nakatakdang mag-adjourn ng Kamara ngayong araw pagkatapos maaprubahan. Hindi natin, mamaya ka na. Sige na. Dito tayo. Asan na yan? Ito. Doon pala muna, dito pala muna. Dito tayo. Ito. Yung tinapon na basura ni Marcos Jr. Kasong isinampan ni Torre laban kina Attorney Torion, SMNI Anchor Jeffrey Celis at KOJC. Kasama ho dyan and kung di ako nagkakamali, dito yung kay Banat Bay. So kasama po dyan yung kay Banat Bay. At sila Doc Lorraine Badoy ata ang kasama din dito. So, ibinasura na po ng DOJ. Kasama nung basurang ito. Tangina, no? Hindi nyo nagigets yung nangyayari ngayon. Mapatungkol kay Torre. Tingnan nyo yung mga sinampang kaso ni Torre. Wala na. Unti-unti nang binabasura. Kasi, unang-una, wala naman na siyang wala nang pakialam sa kanya si Marcos. Sa madaling salita, kagaya ng kutis niya, basura. Yan. Binasura ng DOJ. Pero, eto kung may pakinabang si Torre kay Marcos, kung nandiyan pa si Remulla sa pagiging DOJ at napapakinabangan ni Marcos to, hindi pa tapos pakinabangan ni Marcos to, naniniwala ko hindi ito mababasura. Kahit alam naman natin na karapat dapat naman mabasura yung kasong yan. Pero ulitin ko, hindi yan mababasura dahil napapakinabangan ni Marcos si Torre. Bakit binasura? Dahil nga wala na siyang pakinabang. Na maaaring gawin na rin kay Saldico.
Bilang-bilang na lang tayo ng mga panahon. O, yan ha. O, dito muna tayo. O, dito, ICI, wala pang makakasuhan sa flood control anomaly. Ito ba yun? Wait lang ha. Tingnan muna natin ha. Baka nagkakamali tayo. Eh nga, tama. Ito. O, yan ha. Oo. Ang sabi niya, nung tanungin, sino na ho ba? Asurin ito, si Asurin ito. Asurin, no? Oo, okay. Oo. Sino na ba makakasuhan natin? Ang sabi niya, sa ngayon, wala pa kaming nakikitang opisyal na maaaring sampahan ng kaso. Nakikita, wala nakita. Nakita niya ng personal o baka naman... Ibig sabihin, wala pang makakasuhan na opisyal ng gobyerno, opisyal ng gobyerno. Batay ka. Oh. At ang sabi niya, kasi tayo from top to bottom, from bottom to pataas eh. Oo. Dito muna tayo sa mga kontraktor, tapos DPWH, tapos ano na. So sa ngayon daw, wala pang makakasuhan na official na gobyerno. Tanginang Sa yan. kanyang pananaw, ha? Oo. Wala pa siyang nakikita na pwedeng kasuhan. Ba? Ang lupit, no? Napakarami nag-investigate, wala pang... Oo. Kaya ang sabi ni... Mesot naman pala. Pakinggan na lang natin. Yeah, ha? Pakinggan natin. General Asurin, sir, ano masasabi nga ninyo? Oh. Now, wala pa kami nakikita na but definitely, ang umpisa kasi ng investigation dyan is doon sa babae, doon sa district, yan. We just follow yung paper trail siguro. Hindi natin masabi pa sa ngayon. Ano po question? Yung sinuro yung mga makakasuhan, sir, wala pa ng report sir. It will depend on the evidence, no? Kung anong ebidensyang meron kami makukuha, di syempre sila yung mailalagay Tanginang yan. doon sa aming referral. So, wala namang kasing pakinabang yan. Ba't ayaw nyo pa itigil yan? Anak ng teting naman. Kaya sabi ko sa inyo, duda ako dito eh. Wala talagang patutunguhan na maganda to. Persons who may be responsible. So, gaya nung dating, like the first referral that we filed before the Ombudsman. It will be evidence-based. Yan ang sinasabi natin, Jen, na problema kapag ayaw nyong i-live stream ang inyong investigasyon. Di ba? So kung sila pala tatanungin, parang wala pang personalidad. Yes. Wala pa silang ebidensyang nakukuha. Paano nga kayo magkakaroon ng Tsaka ang sama niyan, no? Una-una hindi nila live. Malay ba namin dyan? Katulad niyan, pagpunta ni Martin Romualdez dyan. Malay ba namin pagpunta ni Martin Romualdez dyan kung binigyan kayong tagi-1 bilyon? Di ba? Ano lang naman amalay lang naman namin. Hindi naman namin sinasabing yun agad na totoong binigyan kayo. Di para lang sana makakuha ng tiwala sa taong bayan yung ginagawa niyong imbestiga. Alam niyo, simula nung umalis dyan si Mayor Magalong, nakatunog na ako dyan, sabi ko wala to. Nung sinabi kong wala to, mga ilang linggo, wala na. Biglang umalis na si Mayor Magalong. So alam na this. Alam na this, diba? Alam na agad yun. No, tuloy natin. ebidensya? Tinago nyo yung hearing ninyo. Halimbawa, Jen, ito lang, ang advantage ng open ang hearing. No, dinidiscuss sila. Ito po ang ganyan-ganyan. O anong ebidensya mo dyan? Meron po ako, kaya lang nakakalimutan ko na yung ganito-ganyan eh. Kung nanonood ang tao, Jen, at yung isang nakakapanood doon, tama. yung, nandun ako. Nung nagangyayari yan. Nang maganap ang krimen, nandun ako. Oo, nandun ako. Kitang-kita ko yan, yung sinasabi na yan. Hindi ko naman alam na yung palang mga maletang hinahakot doon, may pera pala yun. Naku po, yan yung sinasabi ko. Hindi ako nagkamali, di ba? Sinasabi ko. Malay ba natin pagdating ni Martin Romualdez dyan? Malay ba natin pagdating ni Saldico? Malay natin pagdating ng ibang mga pinapatawag dyan, may bit-bit na pasalubong. Yung pasalubong ay alam na this. Ganun lang kasimple. Ba't hindi nila live? Tapos ang tagal na, sandamakmak ng witness ang lumabas, sandamakmak ng mga kontraktor na tinuturo nga si Saldico at Martin Romualdez, bakit hindi pa rin kayo tapos? Anong nangyayari?
Kaya nga, yung sinabi kong palabas lang to, maaaring palabas nga lang talaga din to. Itong nangyayaring investigasyon sa ICI na to. Naku, tayo dyan. Nako po. Akala ko kasi ano lang, nagkataon, nandun ako. Ay sapagkat palihim, hindi ho kayo matulungan ng mga mamamayan. Ano bang tinatago nyo, di ba? Tapos ngayon sasabihin nyo, wala pa kaming nakikita. Kasi kayo-kayo lang. Tama. wala pa raw matukoy ng mga ebidensya laban sa mga personalidad, Nelson? Yes. Yung mahirap dyan kapag kaya ako hindi ako wala talaga akong katiwa-tiwala dyan sa na yan, sa ICI na yan. Tignan mo, tagal-tagal na nilang iniimbestigahan ang maanumalyang flood control. Tapos hanggang ngayon, wala naman silang wala namang lumalabas na patunay na wala namang sinabi na nila walang makukulong. Kaya nga, umpisa't-umpisa pa lang, naramdaman ko na, nahalata ko na walang makukulong ditong mga opisyal ng gobyerno. Siguro sa Duterte, kung sakali man na nakita natin na involved ang Duterte dito, pwede. Antimano, wala nang investigation. Kulong agad. Pero sa kapanalig ni Marcos, katulad ni Saldico at Martin Romualdez, posibleng makulong. Depende na lang pag nilaglag na nila si Saldico talaga, kung totoo talaga yun na ilalaglag na nila si Saldico. Pwede yun. Yung iba sinasabi, patay na daw si Saldico. hindi natin alam kung gaano katotoo yun, diba? So yun mga barateros, mga kabiyaya, ano pong maikukomento nyo ho dito sa napag-usapan natin dito po sa pag-rereklamo kay sa attitude or sa mga kilos ni Kiko Barzaga. Ano pong maikukomento nyo? At dito sa mabagal na proseso ng ICI sa pag-iimbestiga sa flood control issue na wala nga daw mapapanagot ng mga opisyal ng gobyerno. Ano pong may kukomento nyo? I-comment nyo lang po dyan sa baba at ating pong babasahin yan. At syempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. May pindot na lang din po yung bell button para lagi kayong updated sa ating mga video araw-araw. So maraming salamat. Ingat po kayo palagi. God bless and peace and bye-bye.